Okay, live na rin tayo, live na rin. Ako, yung aking mga alaga, maingay na naman. Well, it's 4:59 at may initial 3 viewers, 4 na pala. So, so it's already time check. Yan, 5 o'clock na po, mga kapatid. So, first and foremost, good afternoon po ulit. Sana pagpasensya, no, pang-umani na lang at hindi tayo natuloy kahapon ng linggo dahil may tagang hinahabol ako sa piskalya ng Cabanatuan City. So, basically nahabot na prepare ko yung pleading kaya talagang I have to cancel yung early morning na discussion ko. So for this afternoon segment, well, medyo mag-concentrate naman tayo sa mga pleadings. So this will be a brief 30-minute discussion on my personal tips in the preparation of pleadings. So pagka sinabi mong pleadings, included na dito yung mga motion, itong mga kung saan mga initiatory pleadings and mga affidavits, counter affidavits, complaint affidavit, and so on and so forth. So usually yan, nag-prepare ako ng mga notes. So hopefully matapos natin in 30 minutes itong sharing ko ng mga experiences ko pagdating po sa paggawa ng mga pleadings for submission sa korte. So may mga panahon talaga tayo na minsan tagang due to time restraints, ibig sabihin ko tagang hindi na natin mahintay yung mga ibang dokumento na dapat natin isubmit sa korte, regardless kung Court of Appeals, Supreme Court, or Regional Trial Court, or the other inferior courts. So, it really pays na on the deadline itself, dapat natin isubmit natin yung ating petition, kung halimbawa nasa Court of Appeals, or sabihin natin na yung mga initiatory, hindi ko sila mga responsive pleadings natin. So, ang importante, may submit tayo na papeles sa korte. O kasi you can only imagine na hindi ka makapag-submit, wala tayong dapat na kung saan masisik na relief sa korte, in short. So, obviously, sa rules of court naman natin, inaalaw naman yung pag-submit ng mga supplemental or amendments. So, in short, ang point natin, sabihin ko kung talagang meron tayong dapat isubmit at kung may mga certain documents tayo na hindi may sasama dun sa initiatory pleading natin, wag na tayong magbaka sakali. Ang importante, on the day itself, kung kailan mo isasubmit, at for example sa Court of Appeals, yung petition for review, dapat mong isubmit yon. Yung appellant's brief, isubmit mo yon on time sa Court of Appeals. So halimbawa, yung sa mga regional trial court, ano ba yung mga pleadings na sabihin ko, dapat isubmit, halimbawa yung mga formal offer. So, ang importante, if push comes to shove, may sasubmit tayo for the consideration of the Honorable Court. So, dito papasok yung prerogative naman ng parties na i-supplement ang kanilang mga initial submission. So, this is the instance na wherein yung mga hinahabol mong mga dokumento, pwede mong isingit.
So, importante dito, syempre, ako, regardless of whether it is provided for by the rules of court, tagang minamabuti ko na lang na nagpa-file ako ng, leave of court para to admit itong supplemental pleading na dapat kong isubmit. So, syempre, obviously, itong supplemental pleading, dito na naka-attach na yung mga hindi mo na isubmit na mga dokumento or na makatulong sa merits ng yung kaso. So, ang importante dito, yun nga, uulitin ko, during the submission ng talagang original pleading na that needs to be supplemented, dapat may submit natin. O para sabihin ko, magkaroon tayo ng kahit paano privilege to submit a supplemental pleading. Ganyan din pag ako sa mga motion for reconsideration. So halimbawa, due for submission yung motion for reconsideration within 15 days, palibasa medyo hindi pa ako kontento dun sa motion for reconsideration. Yan, kung saan after submission ng motion for reconsideration ko, ayan, nagpa-file ako ng supplemental motion for reconsideration. Wherein, kung ano man yung nakalimutan ko sa motion for recon na originally submitted sa korte, yan, sinusupplement ko para lalong palakasin yung mismong motion na to be considered by the courts. O gaya ng sabi ko, ang bottom line lang dito, that we really need to submit yung dapat nating submit sa korte. O tapos sabi ko yung supplemental na lang kung saan talagang backup mo na lang sa para at least ma-ventilate talaga yung kaso o yung pinag-aalaban mo sa korte. So, doon sa second na nilagay ko sa notes, paano ba ako mag-prepare ng mga pleadings? So, hindi may pagkakaila na talagang may kanya-kanya tayong estilo sa pag-prepare ng mga pleadings. So, usually, at my age, ganyan, hanggang ngayon, na-encounter ko pa rin talaga yung difficulty kung paano sisimulan. So, for example, magpa-file ka ng petition for certiorari, petition for review sa Court of Appeals. So, for example, magpa-file ka ng memorandum before the lower courts. Talagang nandun yung struggle kung paano mo sisimulan. So, at the end of the day, ang ginagawa ko, unahin mo muna natin yung mga madadaling portion ng pleading itself. So, syempre, basically, unahin mo muna yung facts of the case. O, tapos, sabihin na natin na yung mga antecedent na court proceedings, kung ano man ang nangyari na proseso sa korte. So, madali lang yan. Kung saan syempre, nasa yun yung records, o di syempre makikita mo naman yung sequence ng court proceedings. So, para at least ibig sabihin ko, habang tumatakbo yung panahon, at least nasisimulan mo na yung pleading that needs to be submitted sa korte. So, mahirap din yung kasing yung oras de peligro, kahit yung facts of the case, or ibig sabihin ko yung mga facts unahin mo muna yung mga madadali. Gaya ng sabi ko, halimbawa talaga sa mga petition for review o sa mga memorandum of appeal, yan, minsan kailangan mo talaga magbigay ng counting essential facts of the case. So, then, obviously, itong mga pleadings na nabanggit ko, tagang syempre, basically, meron kang pina-address sa korte, which is the issues. So, take note, pagdating sa mga ganito, hindi naman to paramihan ng issues, sa totoo lang. So, magiging ruling din ng Court of Appeals o ng Regional Trial Court
for that matter, is kung ano yung nilatag mong mga issues. Minsan, na-experience natin sa Court of Appeals, yan, kahit na dami mong issues na pinropound, gagawin na lang naman ng Court of Appeals, parang lumalabas, isa, dalawang main issues lang pala yung i-resolve. So, para to give convenience sa husgado natin, sa mga judges, sa mga justices, siyempre, take note, hindi naman to yung paramihan ng issues na dapat mong i-address sa korte. Ang importante, kung halimbawa, siyempre, criminal case siya, ano ba pinaka-important na issue? Kung halimbawa, convicted yung kliyente, o di, siyempre, ang number one issue na ipopropound mo, whether or not, nagkaroon ng grave error na i-convict yung kliyente mo. So, yan, kung saan tagang ulitin ko, pagdating sa pag-ano ng mga issues sa kaso, hindi naman to yung paramihan. Hindi porque, halimbawa, maglalagay ka ng 10 issue, hindi na matitinag yung pleading. Baka lalo mainis lang yung korte sa'yo dahil ang dami-dami mo palang pinropound na issues, yung pala pagka titignan, parang lumalabas, 2, 3 lang yung talagang dapat i-resolve ng husgado. So, we give favor sa korte na matulungan din sila na ma-expedite yung resolution or decision ng kaso by, presenting yung mga critical issues lang. Kung saan, gaya ng sabi, ang korte naman natin, hindi naman to yung parang humihirang yung dangkal method. So, in short, ang importante, mailatag mo yung anong mga issues na dapat i-resolve ng husgado. So, salamat po sa mga kanina, medyo marami-rami ng viewers. So, syempre, obviously, pag nag-prepare ka ng issue, ready ka na sa kung saan, yung mga arguments mo, yung written arguments or discussion. So, obviously, syempre, sa paggawa ng arguments discussion, yan, syempre, depende kung what side of the coin ka, o di syempre, ang i-raise mo sa mga arguments or discussion mo, yung mga strong points mo. Wag mo nang i-highlight yung mga weak points. So, syempre, kailangan as a advocator na isang panel, syempre i-argue mo yung kaso mo. So, for example, na-convict yung kliyente mo, so obviously yung arguments or discussion mo, kung saan tagang ang titirahin mo yung mismong rationality ng decision ng lower court. So, talagang pakikita mo na talagang nagkaroon ng error yung lower court or yung court of origin, so to speak. So, aside dun siyempre sa mga arguments or discussion mo, it really pays na mag-cite ka naman ng jurisprudence. Pero, gaya ng sabi, ang pagsasite ng mga Supreme Court decision, siguraduhin mo na talagang applicable sa kaso mo. Kasi you can only imagine na nag-cite ka ng jurisprudence or Supreme Court decision, eventually na-discover ng korte na talagang hindi naman applicable. Siyempre, nakakaya naman na nag-cite ka ng karami-raming mga Supreme Court decision. Yun pala, hindi naman pala applicable sa kaso mo. So, gaya ng sabi, kung sa issue, hindi paramihan, ganun din pagdating sa pagsasite ng mga Supreme Court decision. Hindi rin paramihan to. Kasi, ako, na-encounter ko previously na kahit na isang Supreme Court decision, kung talagang sabihin ko applicable sa case at hand, hindi mahihirapan na makonvince mo ang korte to go in your favor. So yan, siyempre sabihin ko, hindi naman tayo nagle-lecture ng mga estudyante ng batas. Ang pinag-uusapan ito, kinukonvince natin ang ang addressee ng ating mga pleadings, mga husgado yan. Kung saan talagang nandun sila for a reason, na sila very competent, na talagang sabihin ko, huwag natin tatawaran yung kanilang kaalaman sa batas at pati sa mga Supreme Court decisions. So, yan, igigiit ko, in the same way na hindi paramihan ng issues, pagdating din sa arguments discussion, aside from yung, syempre, yung mga legal arguments natin as a lawyer, to underscore the merits of our cause,
yan, syempre, it really pays na mag-cite ka ng Supreme Court decision para to guide the courts sa pag-resolve ng kaso mo. Yan, kung saan tagang uulitin ko, hindi ito parang yan ng Supreme Court decision kasi ibig sabihin ko, ang addressin natin hindi ordinaryong mga tao, ito yung husgado. At hindi natin as lawyers, as officers of the court, we do not underestimate yung kung saan yung know-how ng husgado natin pagdating sa mga cases decided by the Supreme Court. Pero hindi naman, naniniwala rin naman ako na talagang syempre may mga certain judges din na ma-appreciate niya. Dahil nasabi, hindi naman yung parang monopoly ng lahat ng Supreme Court decision. Talagang may mga trial court judges din na kahit pa paano, malaking tulong o bentahe na mag-cite ka ng jurisprudence. O kasi, basically, ang mga lower court judges din natin, nagdi-decide din on the basis din na supported din sila ng Supreme Court decision. Kasi, syempre, ang ina-avoid din ng mga lower court judges, iakyat yung decision nila by way of certiorari. Tapos, eventually, madi-discover ng appellate court or ng higher court na parang si itong particular judge hindi pala aware dun sa particular decision. May possibility kasi na yun nga magkaroon ng administrative case yung judge concerned kung halimbawa talagang yun nga yung sinasabing gross ignorance of the law. Kaya it really pays na yan kung halimbawa talagang nag-aano tayo, ina-advocate natin yung one side of the coin, we make sure na talagang nagsaside din tayo ng Supreme Court decision at gaya na sabi, ma-appreciate yan ng mga lower court judges natin. Lalo kung halimbawa, talagang aminin naman, di naman, ulitin ko, di naman lahat ng abogado, including yung mga judges, talagang aware sila sa lahat ng Supreme Court decisions na lumalabas. So, ang sa akin, malaking bagay din na tayo as officers of the court makatulong na rin sa pag-expedite ng decision by providing jurisprudence or Supreme Court decisions rendered by the Supreme Court of the Philippines on a particular case or for a particular point. So, sa akin, siguraduhin lang natin na talagang applicable nga yung Supreme Court na decision. At obviously, yun nga, make sure na yung particular doctrine ng Supreme Court hindi pa na-abandon. You can only imagine yung yabang-yabang natin na magsasite ng Supreme Court decision. Yung pala, after 2 to 3 years pala, na-abandon na po yung doctrine na yon. So, ang sa akin lang naman, make sure na magsasite tayo ng mga Supreme Court decision, talagang sigurado natin na yun ay updated. Na, sabi ko, yun yung talagang pulso ng Korte Suprema. Kasi as lawyers, syempre, pwede rin tayo kasing makastigo ng husgado na nagsasite tayo ng Supreme Court decision na yung pala na-abandon na o obsolete na pala, in short. You can only imagine na makareceive ka ng yung decision o resolution ng courts. Thereby, kung saan talagang sasabihin pa sa'yo na yung ini-invoke mong doctrine matagal na palang na-abandon. Ibig sabihin ko na-reverse or na-modify na ng Supreme Court. So, yan. Kaya nasabi, hindi ito paramihan ng Supreme Court decision. Basta importante, make sure na applicable sa case at hand at talagang mag-apply sa kasong hinahawakan mo at make sure na ito'y talagang updated na decision ng or doctrine na still jurisprudence in short. Na talagang kino-quote pa rin siya year in, year out ng mga practitioners. Ngayon, we go to another aspect ng mga pleading insofar as sa complaint or counter affidavit is concerned. So, yan, it cannot be denied na compared dun sa mga pleadings na we submit to the courts, yan, pagka tayo nagpa-file ng complaint affidavit, obviously, mga fiscal naman ang involved dito. So, in short, ang gusto lang natin ilagay natin sa complaint affidavit kasi as we speak, marami pa rin ako nakikita na mga complaint affidavits or counter affidavits na nagsasite ng jurisprudence o tapos sinasite yung mga elements ng crime or felony. Nako, obviously sa akin,
lalo na, yung kusa na sa mga new lawyers, kung saan bigyan natin ng respeto ang mga piskal natin, ang mga prosecutors. Gaya ng sabi, tayo mga brothers or sisters in the profession. Pero sabihin ko, huwag na natin turuan yung mga piskal natin. Kung pagdating sa mga paggawa natin ng complaint affidavit or counter affidavits. Kasi as we speak ngayon, may mga nakikita pa rin ako sa mga kalabang ko na magsasite sila ng jurisprudence. Ano pa lang yan, complaint affidavit pa lang yan. May sinasite na jurisprudence para to make it appear na talagang walang other way but to magkaroon ng probable cause yung kaso. Ang point natin dito, ang mga prosecutors like us, mga private practitioners, mga abogado yan. So talagang lalo na yan ang expertise nila, ang criminal law. So huwag nating babastusin o insultuin ng mga piskal natin by pag nag-prepare tayo ng complaint affidavit, magsasite na tayo ng mga court decision ng Supreme Court. Tapos kung saan parang ilalatag pa natin doon sa complaint affidavit yung mga elements of the crime. So, siyempre, out of respect sa mga prosecutors sa fiscals natin, sa kung saan sa mga kawani ng Department of Justice, magano lang tayo, mag-limit lang tayo doon sa facts, yung mga facts of the case. Plus, kung ano man yung mga documents na dapat mong i-attach doon sa complaint affidavit or counter affidavit. Again, avoid yung maglalagay ka pa lang doon sa complaint affidavit or counter affidavit or kung umabot tayo sa reply affidavit or rejoinder affidavit, yung magsasite pa tayo ng mga jurisprudence or mag-a-allege tayo ng mga elements ng krimen. Ganun din, sa paggawa ng counter affidavit, wag na tayong mag-allege na based sa facts ng complaint affidavit, hindi mapuprove yung elements of the crime. So, as much as possible, i-avoid natin yung ganyang mga sa paggawa natin ng mga affidavits natin for submission before the prosecution or the National Prosecution Office. Gaya ng sabi, ako as private practitioner, kung saan talagang talampakan lang ang alam ko compare sa isang prosecutor pagdating sa pag-appreciate ng criminal o sabi natin, ng mga criminal offenses or criminal felonies. So, wag na natin yayabangan yung piskalya natin by citing jurisprudence or i-allege natin yung mga elements of the crime kasi sila ang nagdi-determine yan, ang piskalya. Hayaan na natin na based sa facts at yung mga dokumentong sinasabit natin, including yung mga affidavits ng ating mga potential witness, at hayaan na natin ng piskalya to determine whether yung facts na meron tayo, kung halimbawa nasa complainant side ka, kung talagang magkakaroon nga ng possibility na ma-indict or umakyat sa husgado yung reklamo. In the same means, sa paggawa rin ng counter affidavit, wag na natin yung parang pakikita pa sa piskalya natin yung na ito yung jurisprudence Supreme Court decision na there is no other way but to dismiss yung kaso or sabi ko insufficiency of evidence or mag-allege tayo ng elements na talagang parang ituturo pa natin sa mga prosecutors natin kung ano yung mga elements ng krimen. Take note, araw-araw yan ang trabaho ng piskal natin, ang mag-imbestiga, mag-conduct ng inquest, preliminary investigation, at sa araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang ang focus nila yung mga revised penal code natin at obviously yung mga special penal laws natin kung saan yung pangkalahatan. So, ulitin ko, tips ko sa mga young practitioners, yan, kung saan hindi natin kailangang magyabang sa mga prosecutors natin. At ilatag lang natin kung ano yung mga facts of the case. At hayaan na natin ang piskalya na gawin ng kanilang trabaho to determine kung meron ng probable cause. So, ibig sabihin ko, kung ito bang kaso ito, dapat umabot sa husgado o hindi. So, ang sa atin lang naman,
Ah, kaya ko sinishare itong inso para sa pagpe-prepare ng complaint or counter affidavit is to give respect sa ating mga prosecutors. Although ako as defense counsel, yan ang mga naging yan ang nalaging mga mortal enemy ko sa husgado. Pero gaya na sabi, trabaho lang ito kung saan walang personalan. And as we speak, sabihin ko, I can safely state na wala akong nakabangayan o nakapersonalan na prosecutor. Kung saan talagang nirirespeto ko siya as sa kanyang trabaho bilang taga-usig, at ako naman bilang defense counsel, sabihin ko, inano ko yung respeto. Never ako nagkaroon ng yung parang shouting match with any fiscals as far as I can recall. Yan, kung saan, meron lang ako sigurong sabi natin 1 or 2 incidents, pero sabi ko na hindi ko pinersonal na to the extent na sabi ko ma-compromise pa yung aking kliyente. Kung saan, kahit lulunukin ko na yung pride ko, ang importante makuha ko yung remedy or relief na kinakailangan ng aking kliyente. Yan. So, importante, ulitin ko sa paggawa ng complaint or counter affidavits, ayan, stick to the facts. Hayaan natin yung mga piskal natin mag-determine kung taga may kaso o wala. Kaya din of the day, sabihin ko naman lalo na sa mga young practitioners, tagang darating din yung experience mo na madi-dismiss yung pinirepare mong complaint. It does not necessarily mean na taga mahina yung siguro, as a matter of fact, minsan may na-experience mo sa mga ibang lawyers yan kung saan na yung original complaint affidavit na dismiss o tapos yan ni-resolve kung bakit dinismiss ng piskalya makikita naman dun sa resolution kung saan nagkulang. At the end of the day, pwede naman yan i-refile kung tutusin. Gaya na sabi, wala pang double jeopardy pagka nag-file ka ng criminal case sa piskalya. So, hindi nakakabawas ng pagiging hindi ka bosa sa isang abogado na kung halimbawa talagang sa tingin mo talagang dapat maparusahan yung offender at maging akusado sa isang criminal case, gawin natin. So, ulitin ko, syempre sa pag-initiate ng isang criminal complaint, hindi naman nagtatapos sa piskalya. So, kung i-dismiss yan, kung halimbawa makita naman sa resolution kung saan ka nagkulang at sa tingin mo pwede naman i-refile. At yan, gusto nyo, gagamitin mo rin yung parang naging observation ng piskalya natin. Yan. Rest assured, baka tagang since probable cause lang naman ang dinidetermine ng piskalya, in most likelihood, baka umusad at masampa yung kaso sa korte natin. So, salamat sa almost sa ngayon 36 viewers at nagpapasalamat ako kahit na short notice kahit paano na sinamahan nyo po ako sa itong very short discussion ko na yun nga, nagkataon kasi kapon medyo malinabol lang po tayo sa Cabanatuan City. So hopefully sana pagbigyan naman tayo ng Cabanatuan Prosecution Office sa sinabit kong motion for reconsideration. So, ayan. Siguro sa mga new practitioners, ayan, sa tutulong hanggang ngayon, nakaka-receive ako ng mga personal message na humihingi ng mga ganito mga pleadings. So, as lawyers, huwag tayong mahiya. It really pays na talagang maagang-maga pa lang mag-ipon tayo ng mga pleadings. Yan kung sa Regional Trial Court of Appeals, sa Supreme Court. Kasi gaya na sabi, no man's an island. Lahat tayo nagsimula sa scratch. So hindi malaking kahiyan yung manghingi ka sa mga kaibigan mong mga lawyers o mga senior lawyers ng mga pleadings. At kaya kung parang kung book collector ka mangolekta ka ng complaint affidavit, reply affidavit, motion for reconsideration, petition for review, memorandum of appeal, so on and so forth. Until such time na talagang makumpleto mo. Kasi mas makakatulong sa practice kung halimbawa may
full repository ka na ng mga pleadings. Mahirap yung gagawa ka ng original na ikaw yung ano. At yan, sa totoo lang, baka mahirapan ka kung halimbawa talagang hindi ka aasa or wala kang reference. So, ang sa akin hindi masama na humingi ka sa mga amigo, mga kaibigan mong abogado, na bigyan ka ng pleadings. Gaya na sabi, ang importante lang naman sa kagaya ko, kung halimbawa ako magbibigay, o siyempre, kailangan ko pa rin i-delete yung mga certain information para not to violate yung lawyer-client confidentiality. So, hindi ako maramot pagdating sa ganyan. Pino-forward ko, pero siyempre, kailangan ko munang tanggalin muna yung mga certain information para not to disclose the identity ng aking kliyente. So yan, ulitin ko, it really pays na maaga pa lang magkolekta ka ng mga pleadings. At yan siguro pwede rin naman na siguro sa internet ngayon, marami rin naman talaga makukuha na ng source. At may mga law books o mga legal forms naman na nabibili sa mga bookstores. Excuse me. Kasi tagang mahirap talaga sa isang new lawyer na wala pa siyang mga template. So, ngayon pa lang maging very aggressive na sabihin ko mangolekta ng mga pleadings, mga motion. O, tapos yan, once na kinarap mo na yung sarili mong independent na pleading, eventually yun naman yung gagamitin mo using your own style. Again, kagustuhan sa bilang abogado, supposedly tanggal na wala na tayong kahiyan sa sarili natin sa pinagdaanan natin sa law school. Kaya ano ba naman yung hihingi ka ng pleading sa mga panyeros-panyeras natin para makatulong sa practice mo. Again, walang shame sa paghingi ng mga pleadings. Pero kasi ngayon, as we speak, ayoko na lang magbanggit. Marami rin akong mga kilala na parang i-course pa sa akin para talagang hindi sila yung lalabas na ako yung nanghihingi ng pleading. When the truth of the matter, ibang lawyer yung nangangailangan. Nagkataon na wala akong available na ma-share na dokumento, kaya talagang ako na mismo ang nag-take ng initiative na humingi din sa mga kaibigan natin mga abogado. So yan, it's already 5:32 at ito kung saan last item na lang. At it's already 5:32 mga kapatid. Ayan, kung saan sa lahat ng mga diniscuss ko previously, yan, kung saan natangang ang isa sa mga pinakamahirap na trabaho ng abogado how to prioritize things. So, syempre, on a given week or a given month, kung saan tagang siguro may 100 kang dapat due for submission. So, yan ang kung saan tagang kailangan personally matutunan natin individually kasi gaya na sabi, iba-iba naman yung karakter or pagkatao ng bawat abogado dito sa Pilipinas. So, syempre, kahit sabihin natin kung saan sa abogado hindi naman yung parang first to come in, yun yung dapat first to come out. Hindi applicable yan. Kahit ako as a lawyer, sinasabi ko yan sa mga kliyente na hindi porke ikaw yung nauna, parang sabihin ko, parang first come, first serve. Hindi. Depende pa rin sa priority. So, may mga times na yung halimbawa, wala akong due for submission last week. Na ibig sabihin ko, as of last week, tagman nito, hindi ko alam na may dapat akong gawin, pero mas nauuna pa. So, to give you a typical example, yan, considering na close ang mga korte natin, tapos apparently, yung NLRC, sabihin ko, ganun din, na parang suspended din yung toll ng kanilang, pagka, may i-apila ka. So, parang lumalabas sa ngayon, ng Department of Justice lang yung parang walang suspension ng reglementary period.
to submit yung mga motion for reconsideration, blah, blah, blah. So, syempre, given that information, so for example, last week, o sabihin natin, last week, I was involved by two of my clients na, yun nga, na medyo adversarial yung ano, yung naging resolution ng piskalya natin. O di, syempre, mauna pa yun. No, kasi, gaya na sabi, yun nga, ang isa pang magulo sa ngayon ako yung almost 19 years of practice na. Hanggang ngayon, di natin maintindihan kung ano ba talagang totoo. At hopefully sana mag-comment dito yung mga nanonood natin mga piskal. Ano ba talaga ang reglementary period to file yung motion for reconsideration from the receipt of the resolution ng piskalya natin. O kasi sa totoo lang, ayoko na lang may mga piskal pa rin, di nga rin nila hanggang ngayon, inakwandri pa rin. Ano ba talaga kung 10 or 15 days? Pero may mga piskal naman na sabi, di to play conservative, isubmit na natin in 10 days. Kaya nga sa totoo lang, this week, iyan ang mga pinapriority ko, yung pag-file ng motion for reconsideration. Dahil sa akin, although meron akong nabasa naman na sa DOJ na supposedly 15 days. Pero ang nangyayari, ginagawa ko within 10 days, nagsasubmit na ako ng motion for reconsideration. Kasi hindi may pagkakaila, mabilis din ang takbo ng papeles pagdating sa piskalya. Ay, hindi ko nga alam kung talagang hinihintay pa ng piskalya natin yung possibility na mag-file tayo ng motion for reconsideration. Basta magulat na lang yung mga kliyente natin, may criminal information na i-file sa husgado. Kaya parang nawawala sa in essence, yung prerogative ng isang respondent of a case na mag-file ng motion for reconsideration. So yan, sa totoo lang, probably itong particular proceeding sa piskalya, gusto kong pag-usapan in another 30 minutes session. So hopefully sana yung kung sino man yung mga kaibigan natin, mga piskal na nanonood, dapat nagang malaman na natin ano ba talaga yung reckoning or filing ng motion for reconsideration, 10 ba or 15 days. Pero sa ngayon, yun nga, gaya na sabi ng mga magigiting natin, mga kaibigan natin, mga piskal, to play conservative na, mag-file tayo ng 10 days. So, kaya ako, sa ayot gusto ko, tagang from the receipt ng kliyente ko ng adverse resolution, nagpapile ako ng motion for reconsideration. Kaya nga, yan nga, sa matter of fact, pati yung aking talks kahapon, naudlot kasi talaga kailangan tapusin yung motion for reconsideration. Sa bagay, itong kaso naman na natin online na libel lang naman. At hindi naman ako yung nag-prepare ng original counter affidavit. Ayan, kung saan tagang in-engage lang yung services ko ng kliyente nung nakatanggap na siya ng resolution, finding probable cause. And hopefully sana makuha natin sa motion for reconsideration. Kasi sabihin ko, malinaw, base sa nakita ko, tagang walang online libel, so to speak. So, it's now 5:38. So, with that, hopefully sana samahan niyo ulit ako this coming Sunday. At yan, probably yan, mag-discuss ako tungkol sa sa mga proceedings before the prosecution hanggang sa DOJ. Ayan, sa totoo lang, para at least for the guidance ng ating mga new practitioners. So, with that, salamat po sa mga nakinig at nanood sa segment na ito. At sana magpabakuna na kayo para, sabihin ko, very safe na. At inimbitahan ko kayo, this coming Sunday, ito, hindi papalya, sigurado sa Sunday, 11 a.m. ako yung magpiprepare. So, yan, gana sabi, magdi-discuss ako dun sa mga processes sa piskalya natin. So, with that, sana tagang I want to greet you, parang good evening na rin. At ingat lang po sa trabaho. Tagang hindi pa naman tayo tapos sa MECQ. So, again, I would like to extend sa mga taong sumama at dumamay sa aking late na presentation. So sana sa
Sunday, samahan nyo ako. O, tapos pati yung sa YouTube ko, i-schedule ko rin yung mga naipangako kong mga episodes. So ngayon, with that, sana mag-ingat po tayo at hopefully matapos na itong pandemic at mag-normalize na yung sitwasyon. So sige po, magandang gabi po sa lahat.